protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Sa gitna na nakambang anti-China protest sa iba't ibang bansa bukas, ilang travel agency sa China itinigil muna ang pagpapabook nila sa Pilipinas. Kaligtasan ng mga Chinese tourists sa bansa, tiniyak ng DFA sa kabila ng tensyon sa Baho de Masinloc. Pilipinas, walang kapangyarihang litisin ang Panamanian diplomat na inareklamo ng panggagahasa ng isang Pilipina ayon sa DOJ. Panamanian, pwede raw umalis ng Pilipinas kahit anong oras. Programa ng tatlong kapatid ni Montulfo, sinuspindi ng 20 araw kasunod ng pagbabanta umano laban kina Raymar Santiago at Tulin Barreto. TV5, inalmahan ng suspension order. MTRCB, idedemanda. Isa sa mga survivor ng sunog sa Butuan City, ikinuwento ang malaimpyernong pinagdaanan bago nakaligtas. Natupok na gusali, napagalamang walang fire safety inspection certificate. Ilang buwan bago ang eleksyon sa Amerika, US President Barack Obama nagpahayag ng pagsuporta sa gay marriage. At sa showbiz saksi, cast ng The Road, bumida sa red carpet premiere ng kanilang pelikula sa LA. Pambansang kamao Manny Pacquiao na dumalo sa premiere, pinagkaguluhan din. Saksi. Kasado na ang mga protesta kontra China ng ilang grupo ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa bukas. Sa kitapuyan ang umiinit na standoff sa Baho de Masinloc. Bagamat tiniyak ng DFA ang kaligtasan ng mga Chinese tourists sa bansa, sinuspindi na ng ilang travel agency sa China ang pagpapabook nila sa Pilipinas. Saksi si Rafi Tima. Hindi raw ligtas sa Pilipinas. Batay sa ulat ng news agency na Agence France-Presse, ito raw ang babala ng China sa mga mamamayan nito sa napipintong protesta sa iba't ibang bansa bukas laban sa China, kaugnay sa standoff sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang ilang travel agency nga sa China, sinuspindi na mga travel package papuntang Pilipinas simula ngayong araw. 然后首先呢，我们就是针对这个菲律宾的旅游线路，我们现在已经全线的停止了预定。然后其次呢，就是针对5月10号。报名5月10号出游，就是包括5月10号之后出游的所有的客户，我们现在就是主动联系客户，然后给客户办理退团。然后在这个退团的过程中，我们是全额退款的。本来首选是那儿，而且那儿的飞行时间短，玩的时间更多一些。然后不去的原因是因为最近那个不是跟中国有摩擦嘛，所以怕那儿的反华情绪高。 所以安全原因就是你不能让你玩的时候家里人替你担心。 Ang mga Chinese national namang nasa Pilipinas na, pinapayaw ang umiwas na lumabas ng bahay. Ang hakbang na ito ng China at ng ilang travel agency roon, ikinababahala ng ating Department of Tourism, lalo pat pang-apat ang China sa mga top market ng ating turismo. I believe this is temporary, no? But even no matter how temporary it is, the impact is immediate and important. Yeah? So we have to refocus our promotions. So tour groups are affected, so maybe the promotion should focus on what we call foreign individual travelers. Ginagawa na rin ito ng paraan ng Department of Foreign Affairs. We are a safe and welcoming country. We are undertaking an initiative now that will soon include Chinese tourism groups to come into Manila with no visa being required. Ang Philippine Travel Agencies Association naman, umaasang mapupunan ng tumataas na interes mula sa ibang bansa ang posibleng paguba ng bilang ng mga turista mula sa China. May hiling naman ng mga tour operator sa bansa. Since that's China, of course they have to follow the government to fill in the laws. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Samantala, wala raw kapangyarihan ng Pilipinas na litisin ang Panamanian diplomat na inireklamo ng panggagahasa ng isang Pilipina. Paliwanag ni Secretary Laila de Lima, may diplomatic immunity ang Panamanian alinsunod sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Saksi si Marisol Abduraman. Sa mismong embahada ng Panama sa Makati, ipinarating ng grupong Gabriel ang sigaw nilang hustisya para sa 19 anyos na si Pamela, di na tunay na pangalan.
Dapat daw ilabas na ng embahada ang technical officer ng Panamanian Maritime Authority na si Eric Sheets na inireklamo ni Pamela ng panggagahasa. Pero wala na isang mga opisyal ng embahada na humarap sa kanila. Hindi rin kami pinapasok sa gusali para sana humingi ng reaksyon. Yung instruction ko sa amin, katulad nung napag-usapan natin, na wala pa daw sila sa panahon para magbigay ng ng statement. Kaya sa Department of Justice dumiretso ang Gabriela, kasama si Pamela at ang kanyang abogado. Pero pagdating sa kagawaran, malungkot na balita ang isinalubong sa kanila ni Justice Secretary Leila de Lima. Wala sa kapangyarihan ng Pilipinas na netizen si Sheets, alinsunod sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. It's clear in the provisions of the Vienna Convention na applicable ang immunity even to the members of administrative and technical staff. We can't do anything about it. That's international law. Ang masakit pa raw. Anytime, pwede makaalis yan. I cannot issue anything. I cannot issue even lookout bulletin order because nga meron ng certification. Sa ngayon, wala na raw magagawa sa kaso ni Pamela ayon sa kalihim ng DOJ. Ang tanging pag-asa na lang daw ay kung i-waive ng Panamanian government ang diplomatic immunity ni Sheets. Si Pamela naman, bagamat nalulungkot at dismayado, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Very distressing news. Kung ano pong method ng kaya namin dalhin to, itutuloy po namin talaga. Aakyat kami sa Korte Suprema at questionin namin yung immunity at tinitignan pa rin namin yung option na pwedeng magsampa ng civil case or administrative case, no? Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa sunog sa Butuan City, ikinuwento ng isa sa mga nakaligtas ang malaimpyernong pinagdaanan bago nakalabas. Lumalabas ding walang fire safety inspection certificate ang natupok na gusali. Mula sa Butuan City, saksi si JP Soriano. Isang araw matapos masunog ang TAN building dito sa Montilla Boulevard, Butuan City, kinuna na ng saraysay ang mga nakaligtas sa sunog bilang bahagi ng investigasyon. Si Maylin Tulog, kumikirot man ang mga tinamong sugat, na ikwento kung paano sila ginising ng init at makapal na usok. Nagising na lang ako, yung mga kasamahan ko, gulong-gulo na, sigaw na, sunog-sunog. Dahil hirap daw siya makakita ng maayos sa gitna ng usok, kinaparaw niya ang daan niya patungong fire exit, kasama ng mga katrabahong sina Vicky Velez at Grace Canoy na nakakapit sa kanya. Tumakbo na lang kami dun sa second floor. Actually, parto yun ng manager namin na may fire exit din doon. Kaya, tsaka yung hagdanan, hindi ko man mababa, tumalo na lang kami. Yung isa po, binanggit pa yung pangalan ko, tulungan mo ako. Pero kaso lang, hindi ko siya maabot. Hindi ko siya nakita kasi sobrang dilim na talaga, tsaka mausok. Nilinaw din ni Maylin na hindi raw kinakandaduhan ang kanilang quarters, kundi ang entrance ng mismong tindahan. Ayun yung entrance, nakalock siya sa loob. Where yung pwede namin buksan kung lalabas kami, pero yung sa labas, hindi siya nakalock. Ayon sa BFP, batay raw sa salaysay ng mga saksi, mukhang na-suffocate at nagpanik umano ang 17 stay-in na empleyadong nasawi. At bagamat kumpleto sa fire safety equipment gaya ng emergency light, smoke detector at fire exit ang gusali, wala itong fire safety inspection certificate. Mayroon pa silang kulang na isang requirements, yung fire exit drill. Na importante yun sa lahat ng mga empleyado at saka yung may-ari ng building. Nag-recommend kami ng fire exit drill. Sabi nila na, mamaya mag-exit na lang kami kasi busy pa kami ngayon. So nagpalo up kami. Pero ang sinabi nila, sir, busy pa kami. Pero there's no assurance na if there was a fire drill conducted, nabawasan ang casualty. We cannot say that for sure. Tuluyan namang isinantabi ang anggulong sinadya ang sunog kahit di pa napapasok ng BFP ang gusali dahil delikato pa. Wala naman daw kasing insurance ang building. Sa gitna ng paghahanap ng hustisya, patuloy na nagdadalamhati ang mga kaanak ng mga namatay. Sa ngayon, 7 pa lang sa 17 biktima ang nakikilala dahil sa matinding pagkasunog ng karamihan sa mga labi. Mabuti siyang anak, matulungin. Pero siya ang nagpaaral sa kapatid niyang babae, yung college, mag-third year college na rong June. Siya ang nagpaaral. Sabi niya, kahit daw mahirap, basta makatapos na ng pag-aaral. We will provide all the necessary assistance. Right now nga, inaantay na lang namin matapos yung ginagawa ng SOCO na identification ng bodies. Mula sa Butuan City, JP Soriano, ang inyong saksi.
Sa ibang balita, idedemanda ng TV5 ang MTRCB. Yan ay matapos suspendin ng MTRCB ang programa ng tatlong kapatid ni Montulfo, bunsod ng pagbabanta umano nila sa mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto. Saksi si Lala Roque. The expansiveness of their power has to be questioned in court once and for all, no? So that the freedom of the press cannot be trampled upon. No? Bukas maghahain kami ng demanda sa husgado para questionin yung order ng MTRCB. Ito ang naging pasya ng TV5 kasunod ng ipinato na suspensyon ng Movie and Television Review and Classification Board sa programa ng magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben Tulfo. The ad hoc committee has granted the motion of MTRCB Legal Counsel to place the program T3 Kapatid Sagot Kita under preventive suspension effective today for 20 days. Ang desisyong ito ng MTRCB nag-ugat sa pagbabanta umano ng magkakapatid na Tulfo sa kanilang programa laban sa mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto na nakaaway ng kanilang Kuya Mon sa NAIA. Paniwala ng TV5, labas na sa mandato ng board ang pagpapataw nito ng suspensyon sa programa, hakbang na maituturing daw na banta sa kalayaan sa industriya ng broadcasting. Bukod dyan, ipinatupad daw ng TV5 ang mga umiiral ng mekanismo sa pagdidisiplina sa mga host, partikular ang nauna nitong pagsususpindi kina Ben, Rafi at Erwin. Kine-question ng TV5 kung ano pa ang gustong resolbahin ng gobyerno, gayong naparusahan na mismo na istasyon ng kanilang mga host. Sa ginawang pagsususpindi ng MTRCB sa programa, ayon sa TV5, tila nangangahulugan daw na ang patuloy na pagpapalabas nito sa telebisyon ay may tuturing umanong banta sa mga manonood. Kung nagkamali yung host o yung anchor o yung talent, meron naman mga mekanismo yung network para panagutin, di ba? And yun naman ginawa namin. Ang MTRCB, wala silang jurisdiction or authority na isuspend ang isang news program. Tugon naman ng MTRCB, tanging mga purong news program lang ang hindi sakop ng kanilang mandato. Ang mga public affairs show gaya ng T3 na magkakapatid na Tulfo, nasa kapangyarihan daw nilang suspindihin kapag may paglabag sa kanilang mga panuntunan. Sa kabila ng planong demanda, susunod pa rin daw ang TV5 sa 20-day suspension order sa T3. So siyempre tayo, magkukomply tayo dun sa suspension order. Pero hindi natin sinasabi na tama yun. Ako si Lala Roque ang inyo, saksi.